Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang hapon po or magandang gabi sa bawat isa sa atin. Tayo ay patuloy nagpapasalamat sa Diyos na patuloy niya tayong iniingatan, sinusustentuhan at pinoprotektahan. At alam ho natin that's both physically and spiritually. Physically, sa kabila ng maulang panahon dito sa atin ngayon sa Santa Maria, Bulacan, ay nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pag-iingat niya, paglalayo niya sa anumang karamdaman, at maging sa ating mga kapatiran ay ating kung naririnig ang mga patotoo ng kabutihan at probisyon ng ating Diyos. Pero pinakadakila sa lahat, at may mga pagkakataon na maaaring natitaken for granted natin at hindi natin napapansin yung pag-iingat ng Diyos sa atin spiritually. Sabi ng Biblia, we are kept by the power of God, we are preserved by God, at ang isa sa mga application niyan or dakilang spiritual na katotohanan niyan ay ang rason kung bakit tayo ay mananampalataya pa rin, bakit tayo ay sumasampalataya pa rin sa Ebanghelyo, hindi dahil matindi ang kapit natin kay Lord, hindi dahil mahusay ang atin hong teolohiya o dahil matindi ang ating pananampalataya. No, yun ay dahil tayo ay iniingatan ng Diyos. Napakaganda ng pangako ni Jesus. Nakikilala ko ang aking mga tupa at sila'y nasa aking kamay at walang makakaagaw sa kanila sa akin. So, nandoon ang pag-iingat ng ating dakilang pastol sa ating mga mananampalataya niya. Well, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, pero bago yun ay tayo po muna ay dadako sa ilang mga announcements po natin and reminders, particularly para sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Una ho sa lahat, ang atin ho mga gawain this coming Friday, meron tayong Time in the Word and also prayer meeting, at atin ho ini-encourage, nire-remind, ini-exhort ang bawat isa na mamaya ho sa atin hong lesson, makikita natin yung halaga, yung bigat, yung importansya ng atin hong sama-samang pananalangin, at hindi to isang bagay na na-invento lang ng church na ito kung hindi makikita natin talaga na ito'y gawain ng mga Kristiyano at isang bagay na tama at nakakadugod sa pangalan ng ating Panginoon. And so ating i-encourage ang bawat isa tuwing Friday evening around 7:15 p.m. ay nagdadaos po tayo ng ating online prayer meeting, at nawa tayo po ay magkasama-sama sa pagkakataon po ngayon. And then ang ating gawain sa Sunday, pag-pray po natin, isa ho sa mga very excited po ako ay ang ating gawain this coming next month, August 1. So sa Sunday is August 25. So next Sunday, August 1, ay we will be having our Lord's Supper. So it's been a while, at since the pandemic, dahil lang sabi ng salita ng Panginoon, when we gather together. And ngayon po, nakikita natin na medyo marami-rami na ng ating mga kapatiran na kakasama natin sa bahay-sambahan. So we will be having our Lord's Supper this August 1. So let's be in prayer for that. Let's be preparing for that. Planuhin natin, sadyain natin na tayo po ay nandito sa ating bahay-sambahan. And again, ay ililimitahan pa rin natin because still ang ano pa rin ng gobyerno is 30% ng capacity. That's roughly around 60 people para ho sa atin po dito sa ating bahay-sambahan. So far naman ho, every Sunday ay naglalaro sa 30-35 na katao dito sa church. So medyo maluwag-luwag pa rin po
At pag-pray ho natin patuloy ang mga bagay na ito. And also, pakisama ho sa panalangin ang atin hong patuloy ng mga improvements na ginagawa ho dito ho sa ating bahay-sambahan. Lord willing, kanina ho, tinawagan na ako. Hinintay ko sila buong maghapon pero hindi dumating because of the bad weather. Pero Lord willing daw bukas ay makakabitan na po ng mas maayos na internet connection ng atin hong church. So that's good. Ano ho, tagal natin pray po yan as we have been planning to improve yung ating hong live stream ministry, yung ating online ministry. So pag-pray po natin yan at nawa ay lahat po yan ay maayos ayon sa kalooban ng Panginoon. And we found good stewards, ano, maging mabuting katiwala ng mga pagpapala na ito at mga providensya na ito ng Panginoon maging sa teknolohiya. Ano? And share ko lang ng kaunti, for the past month or two ay atin hong nakikita kung paanong ginagamit ng Diyos ang ating online ministry. As we have said, meron tayong mga kapatiran halfway around the world in the USA ay nakakasama po natin, nakikinabang sa ating pag-aaral. We have brethren from Plaridel, we have brethren from Quezon City, meron din ilan na mga around Santa Maria, no ho, they have been contacting me at may mga tanong sila tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa mga spiritual na bagay at kanilang nasumpungan yung ating gawain through our online ministry. So purihin ang Panginoon sa mga bagay po na yon. And sabi nga ho ng isang kapatiran natin, yung ganitong ministry ay hindi paliit kung hindi palawak. So I'm excited sa bagay na yon kung paano ito gagamitin ng Diyos. Maaaring ito ay mag-open up ng other ministry avenues para sa ating mga young people, no? Mga techie, ang ating mga young people, mahilig sa gadgets, maalam sila diyan. So, be in prayer for that, look out for that. At nawa tayo ho ay patuloy na, as we have said kanina, ay masumpungan ng Diyos na mabuting katiwala sa mga bagay po na ito. Ano ho? So, pag-pray natin yung mga bagay na yun, pag-pray natin ang ating mga kapatiran din na nahab doon ang mga karamdaman. Si Brother Dave Paule, atin hong isama sa Panginoon sa panalangin at yung wisdom na kailangan nila doon sa desisyon na gagawin tungkol kung gagawin ba nila yung DBS or Deep Brain Stimulation. That's a major operation sa utak mismo. So, pakisama ko yun sa panalangin at yung malaking gastusin nakaakibat noon. And then, yung iba pa nating mga kapatiran. So, kung meron mo may mga karamdaman, please do let me know. Paki-message po ako para may pag-pray natin. At kung meron mga bagay, kung meron kayong mga prayer requests, ay encourage ko po na paki-message po sa akin yan or let me know. Or yung iba nating mga kapatiran para maipag-pray po natin. Konting pagbati, si Brother Richard Baron, mag-birthday tomorrow. Ano ho? Happy birthday, advance happy birthday, Brother Richard. And we praise God for you and the whole Baron family. And ako ko'y nagpapasalamat sa Diyos patuloy na ginagawa niya sa kanilang buong pamilya. Okay, so with that, let's go to the Lord in prayer and then dadako na po tayo sa atin hong pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat, pupuri, nagagalak. Kami po, Panginoon, ay sumasamba sa iyo, namamangha sa iyong napakadaming kabutihan at biyaya sa amin, sa iyong patuloy na pag-iingat, sa iyong patuloy na pagpapreserba. Alam namin, Panginoon, hindi dahil malakas ang aming pananampalataya, hindi dahil magaling kami o matibay kami, hindi dahil sa iyo, O Diyos, na aming pastol, sa iyo, O Panginoon, na nagsusustento sa amin. Ikaw na nag-iingat sa amin. Kaya sa iyo lahat ng papuri. Sapagkat alam namin mula sa simula ng aming kaligtasan, hanggang sa huli dahil ito'y biyaya mo lang. Salamat po. Salamat na ikaw ang nagbigay kaparaanan upang kami ay matubos. Sa aming Panginoong Hesus, ikaw ang nagbigay upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kasalanan ay mabayaran, ang puot mo ay mapahupa, upang kami ay maging katanggap-tanggap. Purihin ka, O Diyos.
Lord, nasa mo sa ngayon sa iyong salita. Kami na mga inaring ganap ay maging sa aming mga praktikal na buhay nga ay patuloy pang umunlad sa kabanalan, patuloy pang lumalim sa kaalaman, patuloy pang magpursigi sa paglilingkod. Lord, yun ang aming desire, primarily sa aspeto ng evangelism. Nawa, O Diyos, gamitin mo ang aming pag-aaral ngayon upang kami ay lalo pang mapaalalahanan, matuto, mahamon sa mga bagay na ito. Lord, tulungan mo kami, hindi lamang maging tagapakinig, kung hindi maging tagaganap ng iyong mga kautusan. At di po niadalangin sa iyo ang aming mga kapatiran. Ikaw, O Diyos, ang lubos na nakakaalam ng kanilang kalagayan. Particularly, we do pray for Birthday Paule. Tulungan mo po siya, abutin mo po siya. Bigyan mo siya ng comfort, kapayapaan, dagdag na pananampalataya. Panginoon, ang iyong mga salita at katotohanan ay lalo nawang mas maging matingkad, maliwanag at matamis para sa Kanya. O Diyos, patuloy po siyang tulungan at ingatan. Lord, maging ipapadami mga kapatiran na maaaring iba't ibang dalahin, iba't ibang suliranin. Lord, ikaw po ang patuloy na gumabay at ibigay ng wisdom sa mga kalagayan na ito. Maging sa pandemya na patuloy na kinakaharap, anong pang bagong variant nito, O Diyos. Lord, alam namin na ito ay hindi labas sa iyong soberanong kamay. Kaya po, Panginoon, sa iyo kami tumitiwala. Bigyan mong ng wisdom ang aming presidente, mga namumuno sa aming bayan. At din po, O Diyos, bawat mga mamamayan, o tulungan mo po. Maawa ka po, O Diyos. Muli, ay hinihiling namin ang iyong pagbibigay liwanag sa aming pag-aaral. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo at bawat isa makikinig. At lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan at kalawalhatian ng iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let me just transition sa ating slides. Ayan. So, Biblical Evangelism, this is lesson number 35. And as I review ang ating mga susunod na lesson, I believe meron na lang tayong isa or dalawa. And then I'm thinking of a somewhat unspecial episode ng ating time in the Word. So, hopefully, at hindi pa ho sigurado So, may kukontakin po ho ako kung mayroon tayo magkaroon ng special guest sa ating time in the Word as we have done before last year at yun ay naging malaking blessing sa atin. So, Biblical Evangelism, lesson number 35, dumako ho tayo sa ating review. So, ano ang konsepto ng evangelism sa New Testament? Evangelism is the work of God. Pag-aralan natin yan. Ito'y gawa ng Panginoon at gumagamit siya ng mga instrumento at yun ay ang mga mananampalataya. At ang pinakasentro ng evangelism ay walang iba kung hindi ang mensahe, the gospel itself. That very word gospel meaning good news. Good news about our Lord Jesus Christ. Sabi ni Pablo sa Romans 1:16, it is the power of God unto salvation. So any activity, any sharing, any preaching, kung wala ang ebanghelyo, there is no power unto salvation. And then number 4, the sinner status of the hearer. Isa ito sa mga mahalagang konsiderasyon na ang tao ay makasalanan, walang kayang gawin para iligtas ang kanyang sarili at hindi lang yun, hindi niya kaya at ayaw niya na lumapit kay Kristo. So it takes the power, the sovereign working of God para ang tao ay maligtas. And then number 5, ang intention ng evangelism ay not just to inform but to convert. Merong layunin. Sabi nga ng isang mangangaral, just to be honest, I'm after you. Sabi niya ganun. We are after their conversion. Gusto natin sila'y makumbinsi sa katotohanan. And we have seen that sa example ng mga apostol, particularly si Apostol Pablo. He reasoned, he give evidence. So, ang layunin niya ay makumberte ang mga tao. And then lastly, number 6, at isa yung sa review natin ngayon niya, through the agency of church, ang institusyon na inilagay ng Panginoon dito sa mundo
kung saan ang bagay na ito ay mangyayari ay hindi ang gobyerno, ay hindi rin ang pamilya, kundi pangunahin sa pamamagitan ng kanyang iglesia. How are we to do evangelism? Ang pinaka-objektibo ng tagapaghayag ng mabuting balita ay maikomunika ang gospel ng klaro at hamunin ang mga hindi mananampalataya upang tumugon sang-ayon sa katotohanan na ipipresenta sa kanila. So nahandoon yung stress natin na i-present, ipakita, iibigay ang ebanghelyo ng malinaw at nauunawaan, at kagaya nga ng sinabi natin, yung malinaw at nauunawaan ay maaaring magkaibang approach sa isang 70 years old, sa isang 27 years old, at sa isang 7 years old. Pero whatever the age bracket, whatever the kalagayan ng tao na ating kausap, ay layunin nating maiwanag ang ebanghelyo ng klaro sa kanila. And then, kapag nagawa na natin yun, na ibigay natin sa biyaya ng Diyos, sa abot ng ating makakaya, na ipaliwanag natin ng klaro ang ebanghelyo, tayo ay magtitiwala at titingin sa Diyos na magpapala at gagamit sa matapat na paghahayag ng ebanghelyo. As Paul said, I planted, Apollos watered, and then hanggang dun na lang. It is God who giveth the increase. Ang mahirap ay hindi tayo kontento sa pagtatanim at hindi tayo kontento sa pagdidilig. Gusto natin na tayo ang maggawa ng increase. Well, at yun yung nangyayari sa maraming paraan ng evangelism sa panahon natin ngayon. Well, what are our objectives when we do evangelism? Ma-establish ang rightful claim ng Diyos, na ang Diyos ang siyang may lalang ng lahat ng bagay. Therefore, meron siyang right, meron siyang karapatan na magbigay ng kautusan, at may karapatan siya na magparusa sa mga hindi susunod sa kanyang kautusan. And then i-expose ang pagiging makasalanan ng tao, siya'y lumabag sa kautusan ng Panginoon, siya'y walang magagawa para iligtas ang kanyang sarili. He is even born with a sinful nature, with original sin, at pinag-aralan natin yan noong nakaraan. To make clear of God's provision of salvation in Jesus Christ, maging maliwanag ang probisyon ng Diyos para sa kaligtasan, at ito ay sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. And then ipapaliwanag natin paano itong kaligtasan sa pamagitan ni Jesus, paano ito magkakaroon ng epekto. And then lastly, atin hong i-urge or ating siguro pinakamagandang salita ay gagamitin ko pa maingat, ating itutulak ang taong ating kausap na sila ay gumawa ng tugon o tumugon dito sa mabuting balita na kanilang napakinggan. Para bang alimbawa, may mabuting balita doon sa kabilang kanto, may namimigay ng bigas. Anong gagawin mo? Yan. So, narito ang mabuting balita, si Jesus ay namatay para bayaran ang ating mga kasalanan at muling nabuhay. At narito ngayon, anong gagawin mo? Ano ang response mo sa mabuting balita na ito? At ang kailangang tugon ay sang-ayon na salita ng Panginoon. Mainly, kilalanin ang kanyang sarili bilang makasalanan at walang magagawa. Kilalanin na si Jesus lamang at tagapagligtas at yung kanyang ginawa. And then, aminin na wala siyang kayang gawin, bitawan at itapon ang ibang mga pinaniniwalaang maaaring paraan para siya maging katanggap-tanggap sa pangkailangan niya yung talikuran, at yumakap at magtiwala lamang, manampalataya lamang kay Kristo para sa kanyang kaligtasan at pagsisihan ang kanyang mga kasalanan. Yun ang tugon na hinihingi ng salita ng Diyos. How are we to do evangelism? Doon ho sa ating third objective na to expound or make clear God's provision in Christ. Isa sa mga emphasis natin ay ang kaligtasan niya sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. At gusto ko lang ipaalala na isa ito sa matindi at dapat nating bigyang diin ay mag-ingat tayo sa mga anumang senyales ng Jesus plus. As we have said, sa
konteksto na ating kinalalagyan, ang mga tao ay pamilyar sa lengguwahe ng ebanghelyo. Alam nila kapag sinabi mong si Jesus ang tagapagligtas, madalas sa isip ng tao, naniniwala ako doon. Naniniwala ako doon. Pero merong mga noises, merong mga familiarity, merong mga nakalakihan na lamang. And then, handun din yung danger, ever-present danger ng Jesus plus. Ano to? Jesus plus membership, Jesus plus good works, Jesus plus sacraments, Jesus plus baptism, anumang idadagdag kay Kristo. Well, isa sa mga maaaring maging tulong, and this is a very practical approach at pwede nyo i-take note sa ating hong evangelism, lalo na kung ang ating kausap ay nagpapakilala ng Kristiyano, well, isa sa mga magandang bagay, kaya yung sinabi ko dito, ask probing questions. Maganda na magtanong tayo ng mga questions. Yung probing is meaning searching questions or examining questions. Halimbawa ay, are you a Christian? Tanungin siya. Are you saved? Ikaw ba ay ligtas? Do you know where will you spend eternity after death? Alam mo ba kung saan ka pupunta pagkatapos mong mamatay? Tingin mo ba? At isa ito sa mga pinakamagandang sa tanungin, tingin mo ba ikaw ay katanggap-tanggap o tatanggapin ng Diyos sa kanyang presensya pag ikay namatay? Now, maaaring tatlo ang sagot ng tao, oo, hindi, at siguro. Yun yung mga madalas po natin na natatanggap na tugon. Pero kung ang tugon nila ay, well, oo, alam ko kung saan ako pupunta. Alam kong pupunta ako sa Panginoon. Alam kong tatanggapin ako ng Panginoon. Isa sa mga halaga ng susunod na probing question is this. Why? Why? Bakit ka tatanggapin ng Panginoon? At isa sa maaari din nating mga tanong na pwedeng saysayin doon sa ating mga nakakausap ay ito. Halimbawa, kung meron tayong kaibigan na nais bahagian ng ebanghelyo, isa ito sa maaaring pagsisimula ng pagbabahagi sa kanila ng ebanghelyo. Kung ikaw ay may kaibigan, pwede mo sila tanongin, kung may kaibigan ka o kung meron kang anak, o kung meron kang kapatid o pinsan o pamangkin o whoever ay magtanong sa iyo, paano ka ba maliligtas o paano ka pupunta sa langit? Anong sasabihin mo sa kanila? And again, these are probing questions para makita lang natin ano ba ang kanyang pananampalataya. Lalo na kung ang isang tao ay nagke-claim na Christian, born again, and I have found in many sa akin hong mga nakausap na nagke-claim na born again, not all, many, yes, they claim to be born again simply because sila uma-attend sa isang church na may pangalang born again. Pero pag tinanong mo sila, pag yung anak mo nagtanong sa iyo, paano pupunta sa langit? I have found na many ay Jesus plus good works. Yun ay mapanganib. Kagaya nakita na sa Galatians chapter 5 verse 1 hanggang sumusunod. Pag dinagdagan mo si Kristo, you lose Christ. Pag dinagdagan mo si Kristo, walang bisa sa iyo si Kristo. Pag dinagdagan mo ang ebanghelyo, mawawalan ng bisa ang ebanghelyo. The gospel is the power of God, salvation, pero huwag itong dapat dagdagan at hindi ito dapat babawasan. Now, ano man ang maging tugon sa atin ng tao na ating kausap, let us respond with meekness and with love. Baka mamaya tumugon ng good works ang paraan nila o basihan nila. Huwag mo namang yariin at ipahiya yung tao. Respond in good works. 1 Peter chapter 5, respond with meekness and love. Respond with good words. Sabi ni Pedro sa 1 Peter 5 verse 15, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to answer you or to answer those who ask at your reason of the hope that is in you with meekness and fear. So mahalaga na atin pa rin ipapakita yung kaamuan, yung pagmamahal, yung respeto sa kanila as a person, as a human being made in the image of God. Ano pa rin yung respect sa kanila. It will go a long way sa inyong discussion about this very important subject of salvation. So again, sa akin personal, sa pakikipag-usap ko sa mga tao, I find it helpful to ask probing questions.
Para bang doktor, hindi basta-basta magre-reseta ng gamot. Magtatanong muna, o anong problema, anong nararamdaman, kailan naramdaman, anong nakain, ah, kailan nagsimula, ano yung nagtitrigger. Again, probing questions para mas mailapat. Then we have just one medicine, pero again, atin hong aalamin at isang matalinong bagay na alamin ang kalagayan ng tao para mas maipaliwanag natin ng klaro ang ebanghelyo sa kanila. Next, how are we to do evangelism? We must ever be reminded that only God, ang Diyos lamang, sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu ang maaaring magkumberte at magligtas ng isang tao. Ating layuan ang anumang mga tukso sa pamanipulang kaparaanan ng evangelism, to produce instant result. Again, I'm reminded dun sa isang kwento na ibinalita sa akin na again, ito'y totoong nangyari. So pagkat nagmamadali yung estudyante sa Bible School, kailangan niya ng mai-record ng nasharean niya at ilang ang tumanggap. Tinipon niyo yung mga bata sa basketball court, mga 20 bata. Oh, mga bata, nasa ng langit? Sa taas. Nasa ng impyerno? Sa baba. Sinong gusto pumunta sa langit? Ako. Okay, mga bata, pray tayo. And he led yung mga bata sa prayer, and then pero siya, okay, dahil tinanggap niyo si Jesus, ngayon pupunta na kayo sa langit. Again, that's instant result, manipulative result. And without the gospel, so therefore there's no salvation. No power unto salvation. Then, isa sa mga mahalaga na maalala natin, providential placements are to be connected to some evangelistic responsibilities. At ang ganda ng wisdom nito, na saan man tayo nilagay ng Panginoon. Nilagay ka sa isang kumpanya, nilagay ka sa isang tahanan, nilagay ka sa isang compound, nilagay ka sa isang neighborhood, and all of us will have evangelistic responsibilities saan man tayo nilagay ng Diyos ang ayon sa kanyang providensya. We are providentially placed by God in different places to shine as bright lights, as a testimony of God's saving grace to reach others with the gospel. So, saan tayo nilagay ng Panginoon? Again, hindi mo kailangang hintayin. Yung iba sanay dito tuwing Sabado ng umaga, yung unang soul winning, or Linggo ng hapon, yung unang soul winning. And again, I'm not saying na masama yung may mga programa ngayon, purihin ang Panginoon kung merong ganun, but hindi mo kailangang hintayin yun para mag-soul winning, kundi kung saan ka nilagay ng Panginoon. Maaring in your very family, kung ikaw ay magulang, maaring sa iyong mga anak, or kung ikaw ay anak at ang magulang mo, yan maaring sa iyong magulang. God has providentially placed you to shine as a bright light of the beauty of Christ's gospel. Well, agency of the church, the Great Commission, or yung utos ng Panginoon to make disciples, ay isang gawain o gawain ng pag-iebanghelyo, bautismo, at tuloy-tuloy na sila'y turuan ayon sa mga katotohanan at kautusan ng Panginoon ay posible lamang sa pamamagitan ng ahensya ng lokal na iglesia. Isang magandang paalala sa atin na ang layunin or ang gusto, desire ng Panginoon at utos niya ay hindi lamang upang ang mga tao ay maligtas, kung hindi gusto at inutos niya ng mga naligtas na ito ay mabautismuhan at maturuan. The Christian life is portrayed in the Bible. The Christian life portrayed in the Bible is not a life of isolation, but rather a life that is connected with fellow believers of the gospel, primarily in the framework of the local church. Yun ang buhay Kristiyano sa Biblia. Konektado, kabahagi sa isang lokal na iglesia. Now, gagawin maliwanag, hindi kailangan ng lokal na iglesia para maligtas. Pero kung ikaw ay ligtas na at ikaw ay Kristiyano na, kinakailangan mong basahin ang Biblia ng nakapikit at nakabaligtad at nakasara para hindi mo makita na ang disenyo ng Diyos sa buhay Kristiyano ay kasama ng mga ibang mananampalataya sa konteksto ng isang lokal na iglesia. So that is plenty clear sa Biblia. Agency of the church. God has given gifts designed for the maturation of the believers. It is given to the church. Ephesians 4:11, he gave some evangelists, some pastors and teachers
For what? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, and that is the church. So nilagay ng Diyos sa mga kaloob na ito sa kanyang iglesia para ang mga Kristiyano ay lumago. So ang Diyos ay in-establish niya na ang kaisa-isang ahensya na kung saan itong dakilang komisyon na ito, yung kanyang utos, ay makikarry out o mabibigyang katuparan. Again, hindi sa gobyerno, hindi sa pamilya, kung hindi sa pamagitan ng kanyang iglesia. At ang pangunahing trabaho ng church in relation to the world ay hindi world peace at hindi rin global warming or hindi rin alleviation of poverty, no? Ang pangunahing gawain, not even social justice or justice itself, ang pangunahing gawain ng church in relation to the world is to make disciples, at ang first step doon is evangelism. At pinag-aralan natin case for Bible study method. We have looked at many passages sa book of Acts. For us just to be reminded, it's just read once. Acts 19 verse 8. And he went into the synagogue and spake boldly for the space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. So makikita natin ito yung approach ni Pablo sa Acts 18 verse 4, and he went there every Sabbath. He reasoned in the synagogue every Sabbath. So nahan doon yung regularity, nandun yung consistency, nandun yung systematic approach ni Apostol Pablo sa mga tao na kanyang nakakausap. So ang punto lang ho ay ito, the normal activity, ang normal na aktibidad ng pag-iebanghelyo sa Bagong Tipan ay hindi yung minsanan lang at 5 minutes lang na usapan, kung hindi ang target at nakikita natin na approach ng mga apostol is to have a regular presentation and delineation. Ipapaliwanag ng maayos ang mga katotohanan ng ebanghelyo at naka-aim ito o nakatutok ito upang maunawaan ito ng mga taga-pakinig. So again, maging maliwanag, yes, may mga pagkakataon na meron ka lang talagang 5 minutes and you need to make the most of that 5 minutes to present the gospel clearly. Pero, makikita sa Bible, hindi yun yung aim. So, yun yung atin hong binibigyang pansin sapagkat in many quote-unquote soul-winning trainings or clinics, ang pinopromote ay yung mabilisan at gulatan. So yun ang pinopromote, and that is totally kabila na ang makikita natin sa salita ng Panginoon. Bakit advantageous? Ano yung mga lamang ng Bible study method ng evangelism? So una, we can come to close contact with the people. Malalaman natin yung spiritual na condition nila, mga problema and struggles nila. Nasabi ko na ho sa inyo nung minsan, kausap ko yung isang tao, sinusubukan ko share ng ebanghelyo, pero hindi kami magkita. Pagkatapos ng 30 minutes, tinanong ko siya, "Kuya, iniwala ka ba sa Diyos?" Sabi niya, "Hindi." Kaya pala. Hindi mo pwedeng tapusin lang yun for 5 minutes. Paano mo sisimulan sa Romans Road? Hindi siya naniniwala sa Diyos. Tanungin niyo ho ang mga missionaries sa ibang mga bansa. Tanungin niyo si Brother Cunard na missionary sa supportahan sa Thailand. 5 minutes. Napakahirap at almost impossible, humanly speaking, para ipaliwanag ang ebanghelyo. Wala silang idea patungkol sa Diyos ng Biblia. Paano mo sisimulan sa John 3:16? So, again, yung Bible study method approach. We will be able to tactfully deal with the noises. Ito yung dito sa konteksto natin sa Pilipinas, ito yung aking pinakabinibigyang diin, ang daming ingay na hindi naririnig ang katotohanan ng ebanghelyo sapagkat isa sa mga dahilan ay babad ang mga tao sa lengguwahe ng Biblia patungkol dito. And dahil alam nila yung lengguwahe ng Biblia, madalas ina-assume na naniniwala na sila, nananampalataya na sila. Pag tinanong mo, sabi ko nga, kahit yung lasinggero sa kanto, tanongin mo, sumasampalataya ka ba kay Jesus? Ang sasabihin niya ay amen. Pero hindi naman. We will have an opportunity to know and deal with possible questions that our prospects have. Yung
yung ating tinuturuan, yung ating binabahagian, ay maaaring meron bang tanong, meron bang hindi maliwanag, meron ba akong kailangan iklaro pa sa iyo patungkol sa ating pinag-aaralan. So, yun ay magandang approach. And then, we will have a better opportunity to show the gospel by our testimony. So, again, ang evangelism ay hindi lamang verbal na ibabahagi mo sa kanya ang information, kung hindi makikita sa Biblia, maging yung paraan ng pamumuhay ay kaparaanan din para ibahagi at dalhin ang ebanghelyo sa iba. At ang Bible study method ay nagbibigay ng opportunity na magawa ang mga bagay po na ito. So, caution, the promotion nga ng current evangelistic programs and methods that aim for the most simplistic and shortest period of time in soul winning detracts from the scriptural and wise example. So, pagdating kay Pablo, hindi simplistic ang approach niya. Gusto niya hanggat maaari gawing klaro para makumbinsi ang mga tao ng katotohanan. So, yun nawa ang atin rin namang maging goal. At pag ako ay excited sapagkat kung ating susubukan sa biyaya ng Panginoon at gagawin ang bagay na ito, isa ho sa mga excitement ko ay paano ito gagamitin at pagpapalain ng Diyos ang matapat na paghahayag ng kanyang ebanghelyo. One time or isolated opportunities for gospel witness. Our goal should be to present the gospel truth as simply, as clearly as possible, and not to secure an immediate superficial response or decision. Ang goal natin ay hindi makakuha agad ng desisyon, kundi masikap na maging malinaw ang ebanghelyo sa kanila. Okay, nakausap mo isang tao, sinabi mo, namatay si Jesus para sa ating kasalanan. Well, naririnig nila yun linggo-linggo kung sila nagsisimba. Inulit mo lang yung naririnig nila. Yun yung isa sa mga noises. So, hindi lang din mapasunod sila sa panalangin or basta tanong sila, sumasampalataya ka ba kay Jesus? Well, buong buhay nila, sila nila isang relihiyon na naririnig ang pangalan ni Jesus. Siyempre, anong sasabihin nila? So again, goal natin is to present the gospel truth clearly, at yung goal na clearly na yon ay isa sa mga maaaring trabaho natin is to sweep away some of the noises para marinig talaga nila yung katotohanan ng ebanghelyo. Well, one, in the course of daily casual conversation, maaring hindi mo na iset na Bible study. Maaring kukwentuhan kayo, break time sa opisina. Maaring inilibre ka or inilibre mo yung katrabaho mo. Uy, libre. Walang bayad. Meron lang ako na i-share sa'yo. Lugar na inilibre mo ko o lugar na inilibre kita. Walang gusto i-share sa'yo. Itong halimbawa na ito na walang bayad. Patungkol sa kaligtasan. Yung napakagandang balita na merong dumating at nagbayad para sa atin. Gusto ko sana itong ipaliwanag sa iyo. Gusto ko sana itong ibahagi sa itong pananampalatayang ito. And again, kung buksan ng Diyos yung oportunidad na yon para mas maipaliwanag ng mas maayos. Number 2, effort to invite to church and evangelistic avenues. Yung effort na ang isang hindi ligtas, kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan ay imbitahan upang makapakinig sila ng pangangaral ng ebanghelyo ay isa sa mga proseso na maaaring gamitin ng Panginoon para sila ay marating ng ebanghelyo at maligtas. Kung di nagkakamali, ayon sa statistika, sa mga taong nakakarating sa church, ang pinakamalaking percentage ay yung naanyayahan ng kaibigan o ng kakilala. Hindi yung nakatok yung kanilang bahay at nabigyan sila ng ang pinakamalaking percentage ay yung naanyayahan ng kaibigan o ng kakilala. At lalo na kung maganda ang patotoo bilang isang Kristiyano, yun ay pwedeng gamitin at ginagamit ng Panginoon. Next, ang goal nga natin ay mai-present ng malinaw ang ebanghelyo. And then number 3, giving away of evangelistic materials. Since evangelism is verbal communication, it should make use of recorded words like gospel tracts, lalo na ngayon sa social media. Kung meron tayong mga young people na talagang mahusay sa mga bagay na ito, pwede kayong gumawa ng gospel tract
through social media, through Bible apps, through apps sa cellphone. Pwede kayong gumawa ng inyong sariling video presenting the gospel. And again, pwedeng pagpalain at gamitin ng Panginoon. So, nawa, sabi ko, there are many opportunities. Na sa mga bagay po na ito. At nawa, gamitin natin at ipaggamit natin sa Panginoon, pagyamanin natin sa biyaya ng Panginoon. Warning, misapplication of God's sovereignty in salvation. Nagbigay babala lang ho tayo, no? Yung idea na ililigtas naman ng Diyos, hindi na kailangan manalangin, ililigtas naman pala ng Panginoon. Anong sagot dito? Ang Diyos na pumili ng kanyang mga ililigtas ay pumili rin at nagtakda rin ng paraan kung paano sila ililigtas. At yun ay sa pamamagitan ng paghahayag ng Ebanghelyo. At ang tanong nga ni Pablo, paano sila sasampalataya sa hindi na napakinggan? Paano nila mapapakinggan kung walang nangangaral? So, kailangan may mangaral, kailangan may magbahagi. At ito ay malinaw sa salita ng Panginoon. As Paul said, 2 Thessalonians 2:13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So here is sa verse 13 that very clear, as I have said, kailangan mo pumikit para hindi makita, may mga pinili ang Diyos para maligtas. Pero pagdating sa verse 14, ang sabi, whereunto He, that is God, called you, how? By our gospel. At yung hindi to bukod na ebanghelyo o ibang ebanghelyo nila, kung hindi by our proclamation of the gospel. Yun ang implication niyan. Yung paghahayag nila ng ebanghelyo, yun ang ginamit ng Diyos para tawagin itong mga taong ito na pinili ng Diyos para maligtas. So the point is this: the truth of God's sovereignty in choosing people to salvation does not negate, one, praying for their salvation, and then two, effort to reach them with the gospel. Hindi nito winawalang saysay ang pananalangin para ang Diyos ay magligtas at ang paghahayag ng ebanghelyo para sila ay maligtas. So here are both truths ay nasa Biblia. At hindi dapat itapon yung isa at yakapin yung isa lamang. As we have said, pagdating sa pananalangin, prayer of the saints has a direct influence upon the manner of uttering the gospel message. Yung pananalangin ng mga mananampalataya ay may epekto kung paano maihahayag ang ebanghelyo. At ito'y malinaw kay Apostol Pablo. A, fearlessness and boldness. Isa sa mga maganda at dapat palagi ang pinapanalangin para sa mga mangangaral is to have that fearlessness and boldness. Hindi pagiging bastos, no? But to be very passionate and bold when it comes to proclaiming the gospel. Sabi nga ni Pablo sa Ephesians 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication. Talon tayo, verse 19. And for me, that is praying for him. Ano ang panalangin, ano ang prayer request ni Pablo? That utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. And again, if I may give a prayer request sa ating mga kapatiran, please do pray for Brother Paul. Please do pray for, not just for Brother Paul, sa ibang mga kapastoran, sa mga missionaries all over the world, yung mga kakilala natin, even yung mga hindi natin kakilala, let's pray for them. At pag binukas nila yung kanilang bibig, that there will be boldness and clarity kapag ipinapangaral at itinuturo ang salita ng Diyos, particularly ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. There be an open door for the message, an open opportunity. Sabi ni Pablo sa Colossians 4:2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving, with all praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I may make it manifest as I ought to speak. So nahandoon that God would open a door of utterance. Bigyan ng bukas na oportunidad. Let us pray for that. Let us seek that for open opportunities. Pag-pray natin, nawa ang mga hindi
hindi masama na ating nasain at planuhin at hingin sa Panginoon na ibuksan niya ang mga paaralan, buksan niya maging ang mga lugar ng gobyerno upang maipangaral, buksan niya ang mga pulisya, bumbero, and salamat sa Diyos, there are men of God na nakakapasok at ginagamit niya upang maturuan ang salita ng Diyos ang mga nasa pamunuan and so on. But that God would open opportunities para sa matapat at malinaw na pangangaral ng Ebanghelyo. So, let's be in prayer for that. And then let's see clarity and effectivity or effectiveness. Sabi ni Pablo, 2 Thessalonians 3:1, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. Free course and glorified. Paano ba ginamit ito ng Panginoon sa mga taga-Thessalonica? Not just 3 minutes, but 3 weeks. 3 Sabbath days, nangaral si Pablo doon, and then God's saved a lot of people. Nagligtas siya ng marami at nagsimula ang Church ng Thessalonica. And ang prayer ni Pablo, ang encouragement sa mga taga-Thessalonica, pag-pray nyo kami, nawa ang pangangaral ng salita ng Diyos ay kumilos din sa makapangyarihang paraan, sa malayang paraan kung paano ito kumilos sa inyo. So again, maaaring hindi maramihan, maaaring sa isang tao na marating ng salita ng Diyos o maanyayahan dito sa ating church. So pag-pray natin iyon. Point, a sincere concern for the gospel message entails concern for those who preach the gospel. This sincere concern is expressed in persevering, fervent prayer. Kung talagang nandun yung concern natin sa gospel, kasama nito o kaakibat nito yung concern at panalangin para sa mga nangangaral nito, and even in the very act ng pangangaral at pagbabahagi or preaching ng ebanghelyo ng ating Panginoon. So let's be in prayer. Let me encourage you mga kapatid, tuwing Sunday, kahit mga nandito sa church, pray para sa preaching ng salita ng Panginoon, even before the preaching, even while the preacher is preaching. Ask God na tulungan, pagpalain, bigyan kakayahan ng mga ngaral, and even sa ating mga kapatiran na sa mga tahanan, pray for the preaching and the preacher. I'm not saying na yun lang ang kailangan ipag-pray, pero isama natin yun sa hinihingi natin sa Panginoon. I'm reminded, sinabi ni James, "Ye have not because ye ask not." Let's ask God na gamitin niya, pagpalain niya, magligtas siya, magbukas siya ng mga puso. Magligtas siya sa mga bata, sa mga anak natin, sa mga matagal nang uma-attend sa church natin, maaaring hindi pa totoong ligtas. Let's pray and let's pray. Wala sa atin ditong sumusobra sa ganun. Kung merong katotohanan, lahat tayo ay nagkukulang sa bagay na ito. Number next, prayer and the conversion of sinners. Romans 10:1, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israelites that they might be saved. Nandun yung heart's desire. Again, hindi yun conflict. Ano yung iba, as they try to logically struggle yung with God's sovereignty sa kaligtasan and election, and yung desire for all to be saved, in their struggle, they strangled. Yun ang nangyayari. Well, here is Apostle Paul, Romans 9, 10, 11, na doon yung wonderful delineation niya ng sovereignty ng Panginoon patungkol sa election. Pero pagdating sa kalagitan, sa 10 verse 1, my heart's desire and prayer to God for Israelites that they might be saved. At hindi man lang namili ng medyo mas anong salita, kundi it's my desire and my prayer that all of them might be saved. I think that's a good and biblical desire and prayer. Huwag nating alalahanin na when we pray for all to be saved ay para bang we're praying against what God has decided or elected to do. No. Ang desire ng Panginoon is all that may be saved. Let's pray for that. Let's work to that. At gawin natin ang pagkahayag ng Ebanghelyo. Again, si Paul hindi lang to desire, hindi lang to prayer, pero doon yung effort niya, as we have seen in many passages like Acts 14 verse 1. We may directly pray for those who hear the gospel to be saved without our knowing of God's decree concerning them. Pag-pray natin, hindi alam
Ano, Brother Paul, 10 taon ko nang pinagpe-pray. But hindi natin alam. Baka mamaya, in the 11th year, siya iligtas ako. Hindi natin alam. The fact of God's sovereign election unto salvation is not a hindrance to desire and petition salvation for specific persons. Hindi yun hadlang. Yung katotohanan na yung iniisip pa, baka hindi siya kasama sa pinili. Well, you do not know. You do not know. Alala ko doon sa isang question and answer, merong isang nanay, ramdam doon sa kanyang boses yung kanyang pag-aalala. At tinanong niya yung Pastor, bato po kung hindi kasama sa mga pinili ang mga ano ko, paano kung hindi sila kasama? Ang sagot ko, hindi mo alam. Hindi mo alam. Ngayon, anong alam natin? Sila'y makasalanan at kailangan nila ang ebanghelyo at kailangan nila na makita ang ebanghelyo sa buhay. Let's keep on praying, sharing the gospel, and living out the gospel. Point, a sincere desire for the salvation of sinners is expressed in praying for them to hear the gospel and be saved. Pray natin yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kamag-anakan, maaaring malayo sa atin at gumamit ang Panginoon ng kaparaanan upang ang ebanghelyo ay makarating sa kanila. Evangelistic points for church prayer meeting. Number 1, members must realize that prayer is their mandated participation in the evangelistic mission of the church. Nakita natin kanina na ang evangelism, ang Great Commission ay binigay ng Diyos sa church. And therefore, ang mga mananampalataya ay may obligasyon na mag-effort at manalangin para ito ay magkaroon ng katuparan. Acts 2:42, and they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. As we have said kanina sa atin hong introduction, all believers must have the conviction that every time that the church assembles for Bible study or prayer meetings, he or she must be present. As Hebrews 10:25 said, huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon. Yes, because of the pandemic, naapektuhan ito. We have been trying na magkaroon tayo ng mga pagkaparaanan para tayo ay makarating sa panambahan kung di man online. Pero again, alam ng tao kung pinababayaan niya ang pagtitipon. At ang ugali ay hindi yung karoon lang ng checkbox. Again, yung kinalakihan natin once a week. Lumaki tayo doon sa tradition. Once a week, Sunday morning or not Sunday evening. Kung busy ka sa Sunday, may outing ng Sunday, gawin mo ng Saturday. No. Hindi ganun. Kung hindi every time na merong opportunity to be gathered together with the church, be it in the worship or Bible study, nawa ang goal, ang gusto, ang layunin ng Kristiyano is to be present with them. At yun ay isang napakagandang bagay. Sabi ng Jonathan Edwards in relation to prayer, a poor man in his cottage praying may have a blessed influence all over the world. Just think about that. Ang maaaring merong isang magsasaka sa gitna ng bukurin ng Thailand na abot ng isang missionary at sa biyaya ng Diyos niligtas siya at siya ay nagpapatuloy sa pananampalataya at doon sa kubo niya sa gitna ng bukirin na gumagamit lamang siya ng gasera o ng kandila ay nananalangin siya umaga at gabi. Paano gagamitin ng Diyos? The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Nawa ito'y maging hamon. Paano ito nagiging hamon sa akin? Ito'y maging hamon sa bawat isa sa atin. Number 2, prayer meeting must be kingdom dominant. That is, spiritually dominant with its concerns and petition. Sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus, ito ay dominated with spiritual concerns. Our Father who art in heaven. Number 1, hallowed be thy name, spiritual. Thy kingdom come, spiritual. Thy will be done, spiritual. On earth, spiritual. As it is in heaven, spiritual. And then dun lang dumating yung give us this day our daily bread. That is for our physical needs. And forgive us. Again, sumunod ay mga spiritual concerns. Out of those all prayers ay dominated by spiritual concerns. So, kamusta ang ating prayer list? It's dominated by spiritual concerns.
Much of the church prayer meetings are dominated by physical, material, and even trivial concerns. So nawa ito'y madominate ng mga spiritual na bagay. At isa sa mga napakaganda, prayer for the gospel matters. Let's pray for the spreading of the gospel, evangelistic service, conversion, must reveal total dependence upon the Lord. Sa ating pananalangin, ay ito'y nakita na nakadepende tayo sa Panginoon. Prayer is often portrayed as the last resort of spirituality after we have done everything to guarantee success. Hindi ito parang budbud na lang, alam mo yan, sa pag okay na yung cake, bubudbulan na lang ng sprinkles. No, kung hindi kailangan, ito ay nasa pundasyon ng anumang ating gagawin, particularly sa ating pinag-aaralan ng evangelism. Spirit, tone, and even words will express this dependency when we pray. Kung tayo ba ay nakaasa sa Panginoon. Our prayer must be aligned with the Great Commission. Isa ito sa malaking tulong. Let our prayer be aligned with the Great Commission. Ito, make disciples. Concern not just with salvation but a life of following Christ. Na pinagpe-pray natin na hindi lang sila maligtas kung hindi maging mga tapat na tagasunod ng ating Panginoon, matbubuhay para sa ating Panginoon sa Kristo. And again, just a personal kapag share. Yun ang prayer namin mag-asawa sa aming anak na si Timothy. The very name Timotheus, a small one who gives God glory. So, yun ang aming desire para sa buhay niya, that he will live for the glory of God. Siya ay maligtas at mabuhay siya para sa kaluwalhatian ng Diyos. All nations, go ye therefore and teach all nations the wideness of the commission. We must pray not just for our local ministry, but also beyond. Hindi lamang tayo pray. Yes, let's pray for our church. Let's pray for itong ating town na kinalalagyan. But let's pray beyond that. All nations. Baptizing them. We must be concerned with and praying for baptisms. Actually, ito yung susunod nating paksa. Hindi lamang salvation ang gusto ng Panginoon, gusto rin ng Diyos na sila ay sumunod sa tubig ng bautismo. And lastly, teaching them to observe all things. Pray for those who have received the gospel. Be under the faithful teaching of the word that leads to transformed and God-glorifying lives. And again, maraming kaakibat nito na nawa yung church na makakapag-evangelize sa kanila will be a true, faithful preaching, teaching the Bible, true and faithful sa pagtuturo at pangangaral ng ebanghelyo, ng salita ng Panginoon. Let's be praying for that. Evangelism prayer, ilan sa mga talata na maaaring wakasan natin ang paksa na ito. Romans 10:1, as we have read kanina. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Let me just mention this. Your outmost desire will be your outmost prayer. Lalabas. At narito, lumabas sa bibig ni Apostle Paul. No doubt, pinapipray niya ang mga physical na pangangailangan. Kung meron nasa unahan ay yung spiritual na kalagayan, lalo na mga hindi paligtas. My heart's desire and prayer to God is for Israel. For Israel is that they might be saved. For my family, for my relatives, for my friends, for my workmates, for my children, is that they might be saved. Luke 10:2, isang prayer na dapat patuloy na matapat na ginagawa ng ating buong iglesia. Therefore said he, Jesus, unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into his harvest. Let's pray na ang Diyos ay patuloy na tumawag, mag-equip ang mga tao na tapat at matapang na maghahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. And lastly, let's end this verse with Colossians 4:2. Continue in prayer
And watch in the same with thanksgiving, without praying also for us. God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I may make it manifest as I ought to speak. Opportunity and clarity. Pray natin ang mga mangangaral. Pray natin ang mga missionaries. Pray natin ang mga nagsusulwining. God would open opportunities. God would give wisdom, clarity, and boldness sa paghahayag ng Ebanghelyo. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. As we have said kanina, wala sa ating sobra sa pananalangin patungkol dito. Lahat tayo ay nagkukulang and there is much room for improvement. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Gamitin tayo ng Panginoon. Sumpungan niya tayo na matapat at mainit at tuloy-tuloy na nanalangin para sa kaligtasan ng iba. Well, let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa paalala ng iyong salita. Salamat sa pangungusap at pagtuturo. Salamat din po sa pagsaway mo sa aming mga kulang. Maaring kami mga bagay na nakakaligtaan. Salamat po, Diyos. Ikaw ang patuloy at nandoon ang iyong pasensya sa kakuparan ng iyong mga. Tawarin mo po ako bilang pastor. Tawarin po kami bilang iglesia sa mga bagay na ito nandoon ang aming kakulangan. Tulungan mo po ako. Tulungan mo po kami. Patuloy na maging masipag sa panalangin at maging masipag sa effort namin maihayag ang Ebanghelyo at masunod ang Great Commission to make disciples. Give us wisdom, Lord. Nawa ang bawat bahagi ng iyong katawan sa iglesia lokal na ito ay patuloy na maging masipag na kumikilos, gumagawa na may pagkakaisa para maluwalhati ka at masunod ang iyong kaloob. Tulungan mo kami. Lord, amin din pong hinihiling ngayon. Tulungan mo po ang bawat mangangaral, mga pastor, mga misyonaryo. Bigyan mo ng liwanag sa pagsasalita. Bigyan mo ng wisdom. Bigyan mo ng tapang. Oo, maging sa gitna man ng pag-uusig, bigyan mo ng kapangyarihan. Hindi lamang sa pananalita, kundi maging sa kanilang pamumuhay, sa kanilang patutuo. Tulungan mo po, Panginoon. Particularly, we pray for our brother Leonard Aviva sa Thailand. Tulungan mo po siya. Opportunity na kanilang desire to go to a district na wala man lang kahit isang mensahero ng Ebanghelyo. Nawa, O Diyos, buksan mo. Pangyarihin mo sa ayon sa iyong kaloob. Lord, kung ito'y buksan mo, ay gamitin mo sa dakila at makapangyarihang paraan ng aming kapatid mo. Alam namin, ito hindi imposible sa iyong mga anak sa lugar na ito. Gamitin mo kami. Aming patotoo, aming mga buhay, lahat ng meron kami. Kaya nga aming mga bibig, patuloy na maging masipag, maging bihikulo ng katotohanan ng Ebanghelyo. Ingatan mo kami, O Diyos, maging sa panahon na ito na maulan, ngayon mo kami sa karamdaman. Lalo't higit, Panginoon, ilayo mo kami sa kasalanan. Ilayo mo kami sa kasalanan. Salamat po. Lahat ng ito, O Diyos, namin niladalangin sa iyo. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli ho, I know na napakakaunti lang ng ating iniusad sa ating lesson. But I believe that sa akin ho ay naging malaking paalala. I hope
ito po ay naging paalala rin po sa bawat isa sa atin. And if you find it a blessing, encourage ko lang po kayo na i-share ito sa iba. Kung di man, just let us know kung paano pa namin ito mapapainam yung ating hong paglilingkod sa ating pag-aaral ng salita ho ng Panginoon. Ingat po tayong lagi. And again, sa Friday, meron po tayong time in the Word 6 p.m. and then prayer meeting at 7:15. And then sa Sunday, 8:30 ng umaga, meron po tayong live stream ng ating mga gawain. Reminder, August 1 ay meron po tayong Lord's Supper and also advance happy birthday bukas kay Brother Richard. Happy birthday po. God bless. Ingat po tayong lahat. Magandang gabi.